Huwag kang gumitig. Hope you don't have to hold your bladder, cause it's time for the career ladder. Sino dito may pangarap na trabaho? Ako! Okay, dapat ka na dito. Sige na. Okay ka naman. Okay naman. So, kumusta yung bilang isang student mo? Para sa akin, syempre mahirap to. Syempre, ang aga magising araw-araw, tapos syempre kailangan ng pera ba? Tapos ano ka ba, yung marami kang gagawin, yung mag-aasabay pa yung mga gawain mo sa academic, pati naman yung mga gawain mo sa bahay. So, pero para sa ano kayo? Okay, in just 2 minutes, hula mo yung pangarap na trabaho. Pag ako'y nagkamali, pwede ka naman umalis. At pwede mo naman sabihin sa aking camera. Okay? Okay ba yan? Okay, okay na okay. Okay. So, let's start. Okay. So, anong pangalan mo at age mo? Ang pangalan ko ay Jimrix D. Colestido at ang gulang ko ngayon ay 16 years old. Saan ka naman nagkakaral? Ako ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa Tres Martires City Senior High School o mas kilala sa tawag na TMCS. Galing din ako dyan eh. So, kamusta naman ang bilang isang student? Para sa akin, okay naman. Marami nang natututunan sa buhay, syempre. Pero mahirap, hindi natin may tatangging mahirap. Kasi syempre, kailangan yung mga gawain, nagkakasabay-sabay minsan. Syempre, kailangan ng pera, kailangan maaga ka gumising. Tsaka, maraming ang responsibilidad. Pero okay naman siya. Okay, so alam mo naman bakit ka nandito. Yes, So, naman. we have 2 minutes para walaan kung ano yung pangarap mo na trabaho. Pag ako hindi ko nawalaan yung trabaho mo, pwede ka man umalis at pwede mo naman sabihin sa akin camera. Okay, Ben? Okay na okay. So, let's start. Saan nag-aaral ulit? Tres Martires City Senior High School. Okay, so mahirap ba dyan? Mahirap ba yung pinag-aaral niya? Mahirap. So, yums ka ba? Hindi. More on in calculate? Oo. Calculate. So, STEM. Yes. STEM. So, ano ba yung skills mo? Skills ko naman ay more on logical thinking, tsaka yun nga, calculation. So, maano ka ba sa problem solving? Yes. So, skills? Yes, problem. Hindi ka naman ba, hindi ka ba na-stress? Nai-stress minsan, pero kaya naman. Okay. So, ano ba yung mga subject nyo? Ang core subject namin ay, finite, Gen Math, as well as Gen Sci. So, focus dito ay more on, alam mo na, mathematics. So, may engineering? Tama. Tamang engineering. So, mechanical engineering? Hindi. May ka ba sa computer? Oo, pero depende. Depende. So, yung pangarap mo ba na trabaho is common ba ito? Common? Hindi naman siya common. Siguro, lang siya, uncommon. Uncommon. Ilang years to pag sa course? 8 years. 8 years. Or patas. Di ba to civil engineering? Tama. Welcome to Point One Podcast. So ngayon, I am your host, Vince Velasco. At narito yung 4 kong mga kasama na galing sa Trece Martires Senior High School. And ngayon, pwede mo kami pakilala. So, ako si Jim. Ako si Michelle. Ako si Neil. Ako si Ces. Okay, so ngayon, alam niyo naman bakit kayo nandito. So, pwede niyo bang i-share yung buhay niyo bilang isang STEM student? And yung mga disadvantage, mga advantage niyo bilang isang STEM student? So, bali para sa akin, ano siya? Maganda siya. Kasi, una sa lahat, most priority ang STEM, no? Kasi sa ibang strand. Napakalawak ng STEM, rather. So, marami kang mga possible jobs. Pero tsaka pwede kang gawin. As well as, more on math, tsaka science na magagamit natin sa pang-araw-araw. Oh, usually mahirap din talaga yung math and science. So, ikaw, next. Ang disadvantage at advantage naman is nakakaangat, and marami rin matututunan doon. Tsaka maraming stress and struggle. So, yung advantage, wala akong sabi advantage. Advantage, yun nga,
Makaangat sa mga ibang ano, di ba? Sa akin naman, yung advantage dito, syempre STEM eh. So, malawak yan, no? Syempre, kung malawak tong work na to, syempre, pera yan. Pera Hindi na naman talaga ito, pera lang. Pera lang talaga. Wala eh, mahirap na lang kasi yung mundo sa pera eh, mahirap na eh. So, ang disadvantage naman nito, syempre stress talaga, ang daming works niyan. Kaya nga, working hard mga STEM, no? Para makuha nila yung pangarap nila. So yun yung mahirap no, yung stress talaga, tapos yung mga customers na ano sa'yo, sobrang hirap pag isa-isayin niya, magkakaroon ng burnout, yun. Ayaw nga pala, sinasabi din ng mga teacher sa atin na ini-expect nila mataas kasi Oo, STEM daw. STEM tayo eh. Nag-entrance exam tayo, syempre. Siyempre, yung mga iba, yung mga ibang mga scrum, tinataas yung ano, di ba, mga STEM student. So maraming, parang mataas yung expectation nila. Diba? Kasi ito, STEM student tayo, dapat ano tayo dyan. So, which is dapat punta, ano yung padala natin? Para pag tinanong ka, IT ka di ba? Paayos nga ng ano, ng Refrigerator. Washing machine. Diba? So, next. Ang advantage sa akin is marami akong natututunan. Yung parang kahit anong gawin mo is alam mo na kasi dahil din sa STEM. Lalo na yung sa MTech, yung ang dami mong matutunan agad sa computer, yung pag-aayos mo. Tapos yung disadvantage naman sa akin is yung parang ang hirap din, maraming stress, laging daw na kakarami. Grammars ka pala, grammars. Crackers. Usually kasi ito, ano eh, di ba, pag mga nag-prank kasi, ano ba, di ba kayo ng ano, hindi nyo ba agad ginagawa yung mga Mahirap yun. Sometimes kasi yung iba, sabay-sabay. So, hindi mo mga consistent, mabigat na STEM student. So, then, kwento ko na yung sarili ko sa inyo, di ba? So, I am a STEM student naman din. And yun nga, yung mga advantages, is marami talaga tayong matutunan. May mga, ano rin talaga na, yun nga, sa future jobs natin, marami tayong mapipili ng mga jobs. Mga engineering, di ba? Mga IT, o so on. And yung disadvantage naman, hindi ko siya masasabing disadvantages kasi, I mean, syempre nasa inyo rin yan kung paano yung yan yung time nyo, time management. Kasi sabihin natin, pwede natin, kung di natin gusto i-stress sa sarili natin, pwede natin bawasan yung time naman natin sa paglalaro, di ba? Kasi para yun, maano talaga natin yung tayo ma-stress, di ba? So, ano next naman, ano pwede yung advice sa mga gusto magbalak ng STEM? Para sa akin, pagdating kasi sa STEM, basta ito lang masasabi ko sa inyo, huwag na kayong huwag kayong magkaram. Kasi, huwag niyong ipagsasabay yung laro, pati yung gawa, okay? Kasi, pag pinagsabay niyo yan, promise, hindi kayo makapag-focus. At saka, yung mga review na yan, kahit sinasabi ng iba, huwag ka na mag-review to. Kunwari, exam, di ba? Ganun exam, huwag ka na mag-review ka na. Mag-review ka, promise. Napakalaking tulong nito. Tsaka, yun nga, unang sa lahat, huwag ka mag-cram. Gumawa ka ng time management plan. Prioritize mo yung mga kailangan mong gawin based din sa bigas nila. Next. Para sa akin, huwag kang mag-i-stag kung hindi ka na-struggle or na-stress. So, para sa akin naman, ilang at sa akin naman, syempre magsisipag talaga dapat kayo dyan. Tapos, kahit sa quiz mababa kayo, mahalaga makapagpasa kayo ng activities. Yes. Kasi doon talaga nakuha ng percentage. So, yun ang masasabi ko. Magpasa lang kayo, yun lang talaga. Go. So, ang advice ko, wag kang masyadong mahiyain, then makipag-socialize ka sa iba, at wag kang matatakot na makipag-usap sa mga kaibigan mo or sa iba pang kaklase ko. So, Marian, maganda naman din yung mga advice nyo. And yun nga, time management, yung ano sa'yo. Okay. Ngayon, so, yun, at least may matutunan na kayo mga advice sa kung ano ba yung bilang isang STEM student. And huwag kayo matatakot maging STEM kasi kung yun talaga yung skills mo, interest mo, i-pursue mo kung ano yung gusto mo talaga sa buhay mo. So yun lang. And again, I'm your host, Vince Velasco, and this is Point 1 Podcast.
Another one. Another one. Another one. Another one. Tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.